Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:16, Pagpatay. Isang nakakakilabot na tili si Zia Fan, parang dragon pa rin ang braso niya, pero wala siyang magawa, sobrang sakit. Hinawakan ni Lin Fang ang ulo ni Zia Fan gamit ang kanyang kamay at idiniin ito. Sinulyapan niya ang mga miyembro ng Tianlong Divine Castle, lahat sila ay tumigil sa paggalaw. Tinitigan nila si Lin Fang at kinilig, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Gulp. Ang daming nilamon. Nanunuyo ang kanilang lalamunan, kumikibot ang kanilang mga labi. Nakakatakot ang suntok ni Lin Fang. Si Zia Fan ay isang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi, miyembro siya ng Tianlong Divine Castle at si Lin Fang ay may malinaw na kalamangan sa kanya. Itinaas ni Lin Fang ang katawan ni Zia Fan sa ere. Hindi nakakagulat na gusto siyang patayin ng unyon ng Imperial Assassin, may potensyal siyang maging emperador. Bitawan mo ako. Sigaw ni Zia Fan na mukhang takot na takot. Hindi na siya mukhang mayabang tulad ng dati, he was now gesticulating like an insect in someone's hand. Ang kanyang buhay ay literal na nasa kamay ni Lin Fang. Pinahiya ka ng Watcher at nagpasya kang ilabas ang iyong galit sa akin, ngayon, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Lin Fang sa malalim na boses. Si Zia Fan ay wala ng lakas para gumalaw. Takot na takot siya. Miyembro ako ng Tianlong Divine Castle at lahat ng malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay papunta na sa Fortune City. Maaari silang nandito anumang oras, maglalakas loob ka pa bang patayin ako? Tanong ni Zia Fan. Sinusubukan niyang banta si Lin Fang gamit ang pangalan ng kanyang sekta. Hayaan mo si Zia Fan. Malapit nang dumating ang iba pa nating mga kapwa-alagad. Si Gu Shao ay may katawan ng dragon, nakalusot siya sa ikawalong layer ng Tianqi, at nagtataglay ng isang banal na sandata. Isang gintong kampana. Kung papatayin mo si Zia Fan, papatayin ka ni Gu Shao. Galit na sabi ng iba. Oh talaga. Takot na takot ako. Sarkastikong sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay sinuntok niya si Zia Fan sa mukha at inihagis, bumagsak sa lupa. Nagulat ang mga tao, papatayin ba niya si Zia Fan? Hindi ba siya natakot sa kahihinatnan? Gusto mong mamatay. Sabi ng mga miyembro ng Tianlong Divine Castle. Patayin mo siya. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay tumalon siya sa katawan ni Zia Fan at nagpakawalan ng apoy. Biglang naginit ang katawan ni Zia Fan. Habang siya ay nagbigay ng nakakakilabot na tili. Iligtas mo ako, mangyaring iligtas mo ako, gagawin ko ang lahat. Desperadong sigaw ni Zia Fan. Naiinis ako sa mga taong nananakot sa akin. Hindi kita ililigtas. Sabi ni Lin Fang. Nagpatuloy ang apoy niya. Arena, mamamatay ka dahil nasaktan mo ang Tianlong Divine Castle. Sabi ng mga miyembro ng Tianlong Divine Castle bago umalis. Tumiti si Lin Fang sa masamang paraan at inilabas ang kanyang pana, dahil sa ganoong paraan, wala akong pakialam na pumatay pa ng ilan. Nagpaputok si Lin Fang ng 3 arrow na naglalaman ng normal at itim na apoy. Ang isa sa kanila na hindi masyadong malakas ay natangay ng palaso at nagbigay ng nakakakilabot na tili. Bumagsak siya at nahulog mula sa langit. Maglakas loob ka ba? Tinakat mo ako at sinabi mong papatayin mo ako, gagawin ko ang lahat ng gusto ko ngayon. Sabi ni Lin Fang habang patuloy siyang nagpupuna ng mga palaso. Siyempre, alam niyang hindi niya kayang patayin ang mga taong iyon gamit ang mga palaso lamang. Kaya binuksan niya ang kanyang mga pakpak at ginamit ang kanyang Xiaoyao agility technique para habulin sila. Mabilis niyang naabutan ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi, namutla ang mukha ng lalaking iyon nang makita niya si Lin Fang. Gotcha! Sinuntok ni Lin Fang ang mukha ng lalaking iyon, ang kanyang bungo ay sumabog at ang kanyang katawan ay nahulog mula sa langit. Kung sinubukan niyang lumaban, maaaring nakayanan niya ang isa o dalawang pag-atake, ngunit wala siyang pagkakataon. Pinagpapawisan ng mga tao at nakaramdam sila ng lamig sa kanilang gulugod. Si Lin Fang ay brutal, agresibo, dominante, walang awa. Papatayin niya silang lahat, isa-isa. Hindi alam ng karamihan na noong huling pagkakataon sa Huangxi Underground, sinubukan ni Gu Shao na patayin si Lin Fang dahil napatay na niya ang kanyang nakababatang kapatid. Maaari bang maging maawain si Lin Fang sa mga taong iyon? Art. Ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Tianqi ay tumalikod, ang kanyang mga braso ay naging gininto ang habang siya ay nag-condense ng dragon energies upang lumikha ng isang shell. Pagkatapos ay sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Gayunpaman, nakita lang niya ang isang liwanag na lumitaw habang inihagis ni Lin Fang ang kanyang martilyo pababa mula sa langit. Dinurog ng martilyo ang kanyang mga braso. Itinaas muli ni Lin Fang ang martilyo at muling tinamaan ang cultivator, na durog sa lupa. Matapos siyang patayin, hinabol ni Lin Fang ang huli. Ang huli ay mukhang takot na takot. Binyantaan nila si Lin Fang, ngunit siya ay walang takot. Si Lin Fang ay isang tao ng aksyon kung tutusin. Boom! Umakyat ang enerhiya sa kalangitan nang dumating ang grupo ng mga tao sa di kalayuan, at mukhang galit na galit sila. Nagulat ang karamihan. Sino ang mga hindi pangkaraniwang tao? Biz. Isang nakakatakot na chi ang kumalat. Ang mga taong iyon ay napakalayo pa, ngunit nararamdaman na ni Lin Fang ang kanilang lakas. Lin Fang, kahit tulungan ka ng mga Diyos, hindi ka makakatakas. Ako, si Gu Shao, papatayin ka ngayon. Sabi ng isang boses na gumugulong sa hangin. Ito ay si Gu Shao, isa pang miyembro ng Tianlong Divine Castle.
Hindi maganda ang mga bagay para kay Lin Fang sa pagkakataong ito. Kaya ang pangalan niya ay Lin Fang. Ang pambihirang at sobrang agresibong binata na ng ahas na pumatay ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay tinawag na Lin Fang. Sa wakas, lumapit ang mga taong iyon. Lalong tumitindi ang kanilang chi. Ang daming tao dito. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Ilang hakbang lang ang ginawa ng taong iyon, ngunit tumawid ng napakalaking distansya. Siya yun. Nang makita siya ng karamihan, agad nilang nakilala siya. Ang binatang iyon ay may 3 espada sa kanyang likod, at maging ang kanyang katawan ay tila isang espada. Sword City, ang ina po ni Emperor Wu Tianjian, si Jian Wubei. So ikaw si Lin Fang. Dumating ka rin sa Sword City, alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Jian Wubei kay Lin Fang. Nagulat ang karamihan. Kilala ba ni Jian Wubei si Lin Fang? At sino yung siya na sinasabi niya? Minsan lang nagkita sina Lin Fang at Jian Wubei, alam na alam niya kung sino ang tinutukoy ni Jian Wubei. Si Yuan Fei. Hindi ko alam, pero sigurado akong pupunta rin siya dito. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Bahagyang tumango si Jian Wubei. Sigurado akong gagawin niya, hindi namin natapos ang huli nating laban, hinihintay ko siya. Hindi pa tapos ang huli nilang laban. May kilala si Lin Fang na nakalaban kay Jian Wubei. Dapat silang maging isang hindi kapanipaniwalang henyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Chapter 11-17, lumabas ka dito. Tumiti si Lin Fang kay Jian Wubei. Noong nakaraang pagkakataon, ninakaw niya ang meteorite at umalis kasama nito. Nagkaroon ng mahabang labanan sina Yuan Fei at Jian Wubei. Si Jian Wubei ay hindi nagalit kay Lin Fang tungkol sa nangyari, siya ay isang mapagbigay na tao. Lin Fang, humanda ka sa pakikipaglaban. Sabi ni Gu Xiao na naglabas ng mga enerhiya na mabilis na nakapalibot kay Lin Fang. Pinatay ni Lin Fang ang kanyang nakababatang kapatid sa Huangxi sa ilalim ng lupa. Nang maglaon, sina Hao Qinglin at Mo Chen ay pumunta sa Tianlong Divine Castle upang patayin ang kanilang mga cultivator. Ang Tianlong Divine Castle ay pinahiya ni Hao Qinglin. Ikaw si Gu Xiao mula sa Tianlong Divine Castle. Tanong ni Jian Wubei. Jian Wubei. Sabi ni Gu Xiao. Nakilala niya si Jian Wubei, syempre. Tumango si Jian Wubei at sinabing, ang iyong mga tao sa Tianlong Divine Castle ay mahina at madaling mapatay ng ibang tao. Ngayon, magdadala ka ng mas malalakas na cultivator para labanan ng isang cultivator ng ika-5 layer ng Tianqi, hindi ba ito medyo exaggerated? Hindi ka ba nahihiya? Hinatak ni Gu Xiao ang mahabang mukha at walang pakialam na sinabi. Wala itong kinalaman sa iyo. Siyempre hindi. Pero isa si Emperor Tianlong sa mga emperador ng rehiyon, matagal na siyang emperador, kaya kilala siya ng lahat. Pero kaiya-hiya ang pag-uugali mo, pinapahiya mo ang emperador mo. Mahinahon at walang pakialam na sabi ni Jian Wubei, ngunit nang hihinayang. Nanatiling tahimik ang lahat. Si Jian Wubei ay prangka sa pagsasabing hinahamak niya ang mga taong iyon. Nagdala sila ng napakaraming malalakas na cultivator at si Gu Xiao ay isang sikat na cultivator ng ika-8 layer ng Tianqi, ang pagpatay kay Lin Fang ay hindi magiging isyu kung sila ay kumilos ng magkasama. Ngunit pinatunayan nito na ang mga cultivator ng Tianlong Divine Castle ay walang kakayahan. Nakalusot pa lang si Lin Fang hanggang sa ika-5 layer ng Tianqi, syempre madali nila siyang mapatay. Lahat sila ay naghila ng mahabang mukha sa pagkakataong ito. Dumating sila para maghayganti at ngayon ay binubuli sila ni Jian Wubei. Brother Wubei, nagmalabis ka. Ang mga mahihinang tao ay dapat mamatay at ang mga malalakas na tao ay maaaring gawin ang anumang gusto nila. Mayroon ka bang habag sa mahihinang cultivator ngayon? Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Nakasuot ng puting damit ang taong iyon at medyo gwapo siya. Nasa gilid niya ang ilang tao na ang chi ay kakaiba, lalo na ang isang batang babae na ang mga damit ay napakamarangyang. Nagtataglay siya ng celestial chi at lahat ay nakatingin sa kanya. Celestial Land of Alchemists. Nagulat ang karamihan. Ang mga kabataang iyon na may hindi kapani-paniwalang chi ay mula sa Celestial Land ng mga alchemist na nangangahulugang ang babaeng iyon ay ang Celestial Girl. Ayon sa mga alamat, siya ay nagtataglay ng isang celestial body. Maraming tao ang nagbunhinga. Nais nilang tingnan ang kanyang mukha nang walang saplot na nakatakip dito. Ang nakakagulat, pinagtatanggol nila si Gu Xiao. Ikaw na naman. Malamig silang tiningnan ni Lin Fang. Nakuha ng lalaking iyon ang atensyon ng assassin kay Lin Fang. Nais din niyang ang mga elder ng kanyang sekta ay magbigay ng clairvoyant spell kay Lin Fang. Malamig na umungol ang lalaking iyon na sinabi. Hindi ka ba nahihiya na pumunta sa Fortune City? Nakakatawa. Tama ka, dapat mamatay ang mga mahihina. Kung kaya akong patayin ng mga tao ng Tianlong Divine Castle na iyon, dapat, gayunpaman, ikaw at ako, magkaaway ba tayo? Malamig na tanong ni Lin Fang. Ayoko sa mga walang hiyang katulad mo. Natatawang sabi ng binata. In love siya kay Zhu Biao ngunit hindi niya ito makuha. Nagseselos siya dahil nasa kwarto niya si Lin Fang at kinidnap pa siya. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Lin Fang, inilagay ang kanyang daliri sa ilong ng binata at sinabi. Mag-away tayo. Ha? Bigla siyang galit na galit at sinabi. Ilayo mo ang iyong dirty finger. Mag-away tayo. Sigaw muli ni Lin Fang. Nagsimulang magtawanan ang mga tao.
Pinatay ni Lin Feng si Zia Fan at ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, pinupukaw niya ang isang malakas na cultivator mula sa celestial na lupain ng mga alchemist. Ang taong iyon ay nasa parehong antas ng paglilinang bilang Zia Fan, ang ikapitong layer ng Tianqi. Ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ay naglalagay ng kanyang daliri sa kanyang ilong at pinupukaw siya. Seryoso siyang nadidismaya. Parang gusto niyang patayin si Lin Feng sa pamamagitan lang ng kanyang tingin. Ano? Sabihin mo ulit yan. Malamig niyang sabi. Sasabihin ko sa pangatlong beses, lumabas ka. Halika at labanan mo ako. Kung hindi, maaari kang magalit at bumalik sa celestial na lupain ng mga alchemist. Sabi ni Lin Feng. Sa wakas, lumabas ang binata sa grupo. Kumakalat sa hangin ang mga dagandong sa bawat pagtapak niya sa lupa. Mukhang masaya ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Dahil ang mga tao mula sa celestial land ng mga alchemist ay gustong patayin si Lin Feng mismo, bakit hindi sila hayaan? Tama ka, dahil magkaaway tayo, dapat mamatay ang mga mahihina. Ipinahayag ni Lin Feng. Nakailang hakbang din siya at naglabas ng mga enerhiya na bumasag sa paligid niya. Nagkaroon din ng kakaibang enerhiya na walang pangalan, at ito ay ang natural na puwersa ng lupa at langit. Madali niyang gamitin ang natural na puwersa ng lupa at langit, talagang talentado siya. Naisip ng karamihan. Hindi nakapagtataka na natalo niya si Zia Fan. Tumawa ang binata mula sa celestial na lupain ng mga alchemist at sinabi. Kung iyon lang ang magagawa mo, mabilis kang mamatay. Boom! Naglabas siya ng nakakatakot na lakas at bumukas ang lupa, ang sumunod na bitak ay lumipat patungo kay Lin Feng. Ang lakas ay nagmula sa bitak na iyon. Si Lin Feng ay kalmadong lumayo ng mas natural na puwersa. Gayunpaman, mula sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumitaw ang ilang mga lilang ilaw. Ano yan? Nagtataka ang karamihan. Mga buto. Ang mga tao mula sa celestial na lupain ng mga alchemist ay may mga espesyal na pamamaraan, at sa mga pamamaraang iyon ay gumamit ng mga buto. Maaari silang manganak ng mga bagong anyo ng buhay at gawing mga sanda. Malamig na tumawa ang binata mula sa celestial land ng mga alchemist. Gumagalaw ang kanyang mga labi habang binibigkas ang isang bagay na hindi naririnig ng karamihan. Hindi nagtagal ay nakita nila ang mga buto na tumutubo mula sa ilalim ng mga paa ni Lin Feng at naglalabas ng banayad na mga tunog. Si Lin Feng ay biglang napalibutan ng mga lilang buto. Nangangamba pa rin ang binata at lalong kumikinang ang mga lilang ilaw. Si Lin Feng ay mukhang walang ekspresyon. Naglabas siya ng fire energies at nagpatuloy sa paglalakad. Papalapit na ang dalawang magkalaban sa isa't isa. Kaya mo pa bang maglakad? Tatapusin kita kapag hindi ka tumigil. Sabi ng binata. Palakas ang tunog ng mga buto. Si Lin Feng ay biglang natabunan ng mga baging. Purple blade. Sabi ng binata. Ang mga baging ay bumangon at naging isang nakakatakot na matalim na talon ng lila. Ngayon ay gusto niyang putulin si Lin Feng. Ang kanilang mga pag-atake ay talagang hindi kapani-paniwala. Naisip ng karamihan. Ang kapangyarihan ng mga buto ay misteryoso at hindi maarap. Ayon sa mga alamat, ang Celestial Emperor mula sa Celestial Land ng mga alchemist, na may isang buto, ay maaaring manganak ng isang baging na maaaring bumalot sa buong mundo. Sa tingin mo ba makakalaban mo ako? Malamig na sabi ng binata. Kinailangang magpakamatay si Lin Feng. Nalungkot ang lahat para kay Lin Feng. Kung naging mas malakas lang sana siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Ang gayong hindi kapani-paniwalang mga buto at isang malakas na pag-atake, matatanggap lamang ni Lin Feng ang kanyang nalalapit na kamatayan. Nagsimulang tumawa si Gu Xiao na parang namamatay na si Lin Feng sa harap ng kanyang mga mata. Si Jian Wubei ay mukhang kalmado habang pinagmamasdan niya ang espesyal na pag-atake ng binhi. Sa pagkakataong ito, hinamon ni Lin Feng ang cultivator na iyon, kaya kung mamatay siya, kasalanan niya iyon. Ang iba pang malalakas na cultivator mula sa Celestial Land ng mga alchemist ay nanatiling kalmado. Hindi rin sila pinigilan ni Zhu Biao, kahit na sinabi niyang siya mismo ang papatay kay Lin Feng. Gayunpaman, kung si Lin Feng ay nagalit sa mga tao kahit na siya ay napakahina, wala siyang magagawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:18, mga tao ng Tiantai. Napakapangit at katawa-tawa mo, sabi ng binata mula sa Celestial Land of Alchemists. Purple blade, patayin natin siya. Slash, slash. Isang matalim na purple na blade ang lumipat patungo kay Lin Feng. Maraming tao ang hindi maiwasang manood, nakakasilaw sa mata. Pagkatapos ng pag-ataking iyon, ang katawan ni Lin Feng ay mapupuno ng nakanganga na mga sugat. Gayunpaman, sa huling sandali, nakita ng mga tao si Lin Feng na gumalaw, kahit na siya ay nahuhulog sa lahat ng mga baging na iyon. Bumangon siya sa himpapawid at inilunsad pasulong. Boom! Isang nakakatakot na itim na apoy ang lumitaw at ang mga baging ay sumit. Nagsimula ring mag-alabang matalim na lilang talon sa ilalim ng nakakapasong mainit na apoy ni Lin Feng. Sa wakas, humakbang pasulong si Lin Feng nang kumalat ang mga hagong na tunog sa hangin at isang alon ng enerhiya ang umatake sa binata mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Pakiramdam niya ay inapi siya ng isang malaking likas na lakas. Ang mga puso ng mga tao ay karera, ano ang nangyayari? Paanong napakalakas ng apoy niya? Si Lin Feng ay naliligo sa itim, mapanirang apoy na iyon.
Ang binata mula sa Celestial Land ng mga alchemist ay isang malakas na cultivator na may lakas ng ikapitong layer ng Tianqi, kaya hindi dapat madaling sirain ni Linfang ang kanyang purple blade. Anong klaseng lakas yan? Naisip ng mga tao mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Ang apoy na iyon ay naglalaman ng iba pang anyo ng lakas at enerhiya, hindi ito purong apoy. Nararamdaman ko ang mga demonyo sa loob. Bulong ng isang tao. Ang iba naman kinilig. Ang kanilang mga kasanayan at diskarte ay partikular na sensitibo sa mga enerhiya ng demonyo. Talagang, demonyong enerhiya iyon. Sabi ng ibang tumanggo. Gayunpaman, tila nagulat si Zhu Biao, may mga demonyo lang ba sa loob? Bakit may iba siyang naramdaman? Ang mga enerhiya ni Linfang ay naglalaman din ng mapanirang lakas. Biz. Hindi naapektuhan ng purple energies ang natural na puwersa ni Linfang. Nagpatuloy siya sa pagsulong at hindi nagtagal ay nakarating ang kanyang lakas sa binata mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Pagkatapos ay iniunat ni Linfang ang kanyang mga kamay at naglabas ng mga mapanirang enerhiya na naging dahilan upang manginig ang binata. Paano magiging napaka-brutal ng enerhiya ni Linfang? Espiritu. Sigaw ng binata sa malalim na boses. Biglang, lumitaw ang isang lilang enerhiya at inilunsad ang sarili patungo kay Linfang, na nakapalibot sa kanya. Pinagsama ni Linfang ang itim na mapangwasak na enerhiya sa kanyang mga kamay. Inilagay ni Linfang ang kanyang mga kamay sa mga lilang enerhiya, sinisira ang mga ito, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglipat muli patungo sa binata. Tumigil ka, makahayop, sigaw ng binata. Nanginginig ang mga kamay ni Linfang at ang binata ay sumigaw ng nakakatakot. Itinaas siya ni Linfang sa hangin at tinatakan ang kanyang lakas ng Demon Seal. Unti-unting naglaho ang diwa at sigla ng binata. Sa wakas ay nakita na ng karamihan ang nangyayari. Hinawakan ni Linfang ang kanyang kalaban sa lalamunan at inaagnas siya ng kanyang mapangwasak na enerhiya mula sa loob. Ang binata ay mukhang nasa hindi kapanipaniwalang sakit. Napakahina mo, walang pakialam na sabi ni Linfang, habang hawak-hawak ang kanyang kaaway sa haba ng braso. Hinawakan ni Linfang ang kanyang kaaway gamit ang dalawang kamay kaya hindi nakatakas ang binata. Isang nakakakilabot na tili na naman ang naibigay niya, nasusuka siya. Pakawalan mo siya. Sigaw ng mga tao mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Ang ilang mga tao ay naglabas ng enerhiya para kay Linfang. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at sumulyap sa kanila. Wala kayong kwenta. Gusto niya akong patayin, bakit ko siya pakakawalan? Ang buhay niya ay akin na ngayon. Inaasahan ng mga taong iyon na papatayin niya si Linfang, hindi ang kabaligtaran. Siya ay isang miyembro mula sa Celestial na lupain ng mga alchemist, kung papatayin mo siya, ikaw ay magiging isang kaaway ng Celestial na lupain ng mga alchemist. Malamig na sabi ng isang tao. Hindi mo ako masisisi, siya ang gustong pumatay sa akin. Noong sinabi niyang gusto niya akong patayin, bakit hindi mo siya pinigilan at sabihin sa kanya na magiging kaaway siya ni Tianqi? Sa tingin mo ba matutuwa si Tianqi na ipapatay ang kanilang mga alagad? Mga walang hiya ka lang, malamig na sagot ni Linfang. Mabilis na pinalibutan ng mga kabataan mula sa Celestial Land ng mga alchemist si Linfang. Si Zhu Biao lang ang hindi gumagalaw, nagpa siya siyang magmasid na lang. Pakakawalan mo ba siya o hindi? Pananakot nilang sabi. Iniisip ba ng Celestial na lupain ng mga alchemist na mapahiya nila ang Tiantay ng walang kahihinatnan? Sigaw ng isang tao sa di kalayuan. May mga taong lumapit sa kanila ng hindi kapanipaniwalang bilis. Rinro o Tian. Bukod sa kanya, nandoon si Mengba at isang binata na naka-purple na damit. Mayroon ding dalawang cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi. Sila ang Imperial Cultivation Disciples ng Tiantay mula sa unang batch. Mayroong ilang mga cultivator na may lakas ng ikaapat na layer ng Tianqi pataas, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sila ay mahina. Mayroon ding ilang nagsasaka ng ikawalo at ikasyam na layer ng Tianqi sa kanila. Linfang, nandito na ngayon ang mga kapatid mo mula sa Tiantay. Sabi ni Linro Tian na nakangiti at tumanggo kay Linfang. Pinalibutan nila ang mga kabataan mula sa Celestial Land ng mga alchemist na nakapaligid na kay Linfang. Si Linfang ay taga-Tiantay. Mukhang siya si Emperor Shi at ang Imperial Cultivation Disciple ni Emperor Yu at mula sa unang batch noon. Hindi katakataka na madali niyang mapatay si Ziafan at nagkaroon ng kalamangan kaysa sa isang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Naisip ng karamihan nang makita nilang dumating ang mga taga-Tiantay. Si Linfang ay mula sa Tiantay at nakapatay lang siya ng isang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle at ngayon ay natalo na niya ang isang cultivator mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Ang lahat ng mga taong iyon ay may mga emperador sa pinuno ng kanilang mga grupo. Sa pagkakataong ito, walang Zone cultivator ang pupunta sa Fortune City. Tanging ang mga cultivator sa antas ng Tian ang maaaring lumahok. Ang mga cultivator na lumahok sa huling kaganapan sa Fortune City ay maaaring patay na o nakalusot sa layer ng Zunqi sa ngayon. Si Hao Qinglin ay isa sa kanila at nakalusot na siya sa ikalimang layer ng Zunqi. Nagdala ka ng napakaraming tao para bantaan ang isang cultivator mula sa Tiantay. Sabi ni Mengba na sinulyapan ng mga taong iyon. Galit na galit siya. Hayaan mo ang ating kapwa-disipulo, kung hindi, hindi ka patatawarin ng Celestial Land ng mga alchemist. Sabi ng mga kabataan mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Gusto nilang palayain ni Linfang ang kanilang kasamahan.
Sinabi ko sa iyo, ayaw ko sa mga taong nananakot sa akin. Sabi ni Lin Feng. Biglang kumalat sa hangin ang mga basag na tunog. Ang binata sa kanyang mga kamay ay nagbigay ng isa pang kakilakilabot na tili at ang apoy ay tumagos sa kanyang balat, siya ay masusunog ng buhay. Ikaw. Lahat ng mga cultivator mula sa Celestial Land ng mga alchemist ay naglabas ng kanilang lakas, ngunit ang malalakas na cultivator mula sa Tiantai ay sumulong din. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Ngayon, nakita ng lahat ang ginawa mo. He threatened to kill me so I protected myself, and he's weak kaya ako ang may advantage sa kanya. Kung gusto mo siyang ipagiganti, maaari kang lumaban, gayunpaman ang pagbabanta sa akin gamit ang pangalan ng iyong sekta ay hindi uobra. Sa palagay mo, natatakot ba si Tiantai sa sinuman? Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, ang mga tunog ng apoy ay sumabog. Ang kanyang mga kaaway ay nagbigay ng kakilakilabot na hiyawan at sinunog ng buhay sa harap niya. Kakasabi lang ni Mo Chen ng mga nakapagpapatibay na salita sa mga taong iyon mula sa celestial na lupain ng mga alchemist, mga salitang hindi madaling makakalimutan ng sinuman. Ang malalakas na cultivator ay walang takot, ang pakikipaglaban at pagpatay ay normal, ang mga nanalo lamang ang maaaring tumaas sa hierarchy ng paglilinang. Ang mga pinuno ng naturang mga grupo ay walang pakialam sa mga labanan sa pagitan ng mga mababang antas na cultivator. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:19, Imbitasyon kay Janj. Maglakas loob ka ba? Sigaw ng mga kabataan mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Pinatay ni Lin Feng ang kanilang mga kaibigan sa harap nila. Gusto niya akong patayin. Walang hindi ko dare. Sabi ni Lin Feng na malamig na tumatawa. Tinuruan niya lang sila ng leksyon. Siya talaga ang pumatay sa kanya. Ang karamihan ay namangha. Napakatapang at malupit. Hindi nila alam na hindi siya gusto ni Lin Feng. Akala nila ay pinatay siya ni Lin Feng dahil lamang siya sa pananakot. Kung may gustong pumatay sa akin, kailangan kong mag-react at protektahan ang sarili ko. Sabi ni Lin Feng. Nakipagkamay siya at naging alikabok at abo ang bangkay na hawak niya. Tiningnan ni Gu Xiao si Lin Feng sa malamig na paraan. Sinulyapan sila ni Lin Feng nang patayin niya ang taong iyon. Ito ay isang mensahe. Kung sinubukan nilang patayin siya, magre-react siya. Dahil sa ganoong paraan, magtuturo ako ng leksyon sa mga alagad ng Imperial Cultivation ng Tiantai. Sabi ng mga binata mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Gusto nilang labanan si Lin Feng at ang kanyang mga kapwa-disipulo. Hindi kami natatakot sa iyo. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Agresibong sabi ni Mengba. Malalim at magaspang ang boses niya. Magsisimula na ang isang malaking digmaan. Kung ang Tiantai ay nanliligalig sa mga tao, ang Tianlong Divine Castle ay hindi makakayanan na walang ginagawa. Gusto rin ni Tianlong Divine Castle na makilahok. Nais nilang makipagtulungan sa Celestial Palace of Alchemists upang labanan ang mga disipulo mula sa Tiantai. Ngunit ang mga disipulo mula sa Tiantai ay walang gaanong karanasan samantalang ang mga disipulo mula sa Celestial na lupain ng mga alchemist at ang mga mula sa Tianlong Divine Castle ay may maraming karanasan. Ang labanan ay magiging mahirap para sa Tiantai, ang ilan sa kanila ay malamang na mamatay. Tama si Lin Feng. Kahit na lahat sila ay may mga emperador na sumusuporta sa kanila, ang mga kabataang iyon ay maaaring makipaglaban sa isa't isa at ang mga emperador ay walang pakialam. Ang mga kabataang iyon ay kailangan pang umasa sa kanilang sariling kakayahan. Sa makatuwid, walang dapat ikatakot ang mga tao ni Tiantai, gayon din ang alinman sa iba pang mga grupo. Sige, ang Tianlong Divine Castle at ang Celestial Land ng mga alchemist ay magsasama-sama at tuturuan sila ng leksyon. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Celestial Land ng mga alchemist. Maaari ka bang maging mas walang hiya? Sigaw ng isang tao. Napatingin ang crowd sa taong nagsabi nun, nagulat sila dahil si Zhu Biao iyon. Aatake ka mag-isa o hindi ka umaatake? Sabi ni Zhu Biao sa mahinahong paraan. Isang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi ang umatake kay Lin Feng, isa na itong kahihiyan para sa celestial na lupain ng mga alchemist. Kung sila ay umatake ng mag-isa, wala siyang sasabihin, ngunit ngayon ito ay masyadong exaggerated. Lalo na ngayon na ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay nakipagtulungan sa mga tao mula sa kanyang grupo upang salakayin ang Tiantai. Isang binata mula sa celestial na lupain ng mga alchemist ang tumingin sa kanya na kinakabahan at sinabing, Ate, sa tingin mo ba dapat na natin siyang paalisin kung ganoon? Kung patuloy kang mag-iinarte, huwag mo na akong tawaging ate, kahit kailan. Sabi ni Zhu Biao sa mahinahon at hiwalay na paraan. Tumingin siya sa iba at sinabing, ganyan din para sa inyong lahat. Ang Celestial Girl mula sa Celestial Land ng mga alchemist ay ipinagmamalaki at may sariling mga prinsipyo. Nagbuntong hininga ang karamihan. Kinamumuhian ni Zhu Biao ang mga taong iyon na magkapit kamay upang labanan ng isang maliit na grupo ng mga tao. Lahat sila ay tumingin sa kanya sa kakaibang paraan at pagkatapos ay isang binata sa wakas ay sumulyap kay Lin Feng at sinabing, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Pagkatapos, bumalik sila sa tabi ni Zhu Biao. Hindi sila maaaring sumalungat sa kalooban ni Zhu Biao, lalo na't lahat sila ay umiibig sa kanya. Natakot silang mawala siya. Hindi siya malakas dahil lang sa may celestial body siya, kundi dahil may mga prinsipyo at moral value siya. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Sagot ni Lin Feng.
Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao mula sa Tianlong Divine Castle, at partikular kay Gu Xiao. So, gusto niyo bang lumaban? Nanatili silang tahimik. Sa pagkakataong ito, ang mga cultivator ng Tiantai ang may kalamangan. Siyempre, ang mga cultivator ng Tianlong Divine Castle ay hindi natatakot na lumaban, lalo na't si Gu Xiao na may banal na sandata. Ang kanyang gintong kampana. Sa sandaling iyon, may lumitaw sa tabi ni Jian Wubei at may ibinulong sa kanya. Tumanggo si Jian Wubei bilang ganti. Naglakad siya pasulong, ngumiti sa mga tao at sinabing, Tianlong Divine Castle, Tiantai at ang Celestial Land ng mga alchemist, dahil pupunta kayong lahat sa Fortune City hindi na kailangang makipag-away dito ng pabigla-bigla. Punta tayo sa Janj. Ano sa tingin mo? Pumunta sa Janj. Hindi naintindihan ng karamihan. Ano ang ibig sabihin nito? Iniimbitahan namin ang lahat ng mga henyo na pumunta sa Janj upang makita ang pamana ng aking ninuno, si Emperor Wu Tianjian. Sabi ni Jian Wubei na nakangiting may kumpiyansa. May tiwala siya na lahat ay handang pumunta doon. Siyempre, nang marinig iyon ng mga henyo, kumislap ang mga mata nila. Inaanyayahan niya ang mga henyo na pumunta sa isang eksklusibong estado. Dahil inimbitahan mo kami, gusto naming pumunta at kalimutan ang aming mga sama ng loob sa ngayon. Nakangiting sabi ni Gu Xiao na para bang hindi nangyari ang mga galit kanina. At gayon din ang celestial na lupain ng mga alchemist. Sabi ni Zhu Biao. Hindi niya kayang tanggihan ang ganoong imbitasyon. Tumingin si Lin Fang sa kanyang mga kaibigan, lahat sila ay mukhang naiinip. Nakangiting sabi niya, iyon ay isang karangalan para kay Tiantai. Salamat. Sige, dahil masaya ka, ako na ang maglilit. Tara na, nakangiting sabi ni Jian Wubei. Malamig na sumulyap si Gu Xiao kay Lin Fang at sinabi gamit ang telepathy. Papayagan kita sa ngayon, ngunit sa Fortune City, hindi ka magiging maswerte. Hindi ako titigil sa iyo lang, papatayin ko rin lahat ng kaibigan mong taga-Tiantai. Nagbanta siyang papatayin silang lahat. Tulad ng nakita ni Gu Xiao, ang mga tao ni Tiantai ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makilala ang manghuhula. Sumimangot si Lin Fang at tumingin kay Gu Xiao sa malamig na paraan. Si Gu Xiao ay nakapasok sa ikawalong layer ng Tianqi at nagtataglay ng isang banal na sandata. Pagkatapos ay naglakad si Gu Xiao papunta kay Jian Wubei, ngumiti at sinabing, Brother Jian Wu, bukod sa nakita ko ang pamana ng iyong ninuno, ano pa ang gagawin natin doon? Nakinig ang lahat. Gusto nilang malaman kung ano ang mangyayari doon. Hindi nila makuha ang kanilang sarili na tanungin ito. Gayunpaman, walang pakialam si Gu Xiao. Naroon ang espada ng aking ninuno at patuloy itong naglalabas ng mga tunog ng sipol. Parang gusto nitong magalis at tumagos sa langit. Lahat kayo ay may talino at may mga emperador bilang guro, baka malaman ninyo kung bakit sumipol ang espada. Isang espada na hindi huminto sa pagsipol. Ang lahat ay hindi makapaghintay na makita ang espada. Marahil ito ay isang hindi kapani-paniwalang banal na sandata. Maging ang mga hindi na imbitahan ay sumunod. Kung bumangon ang espada, makikita nila ito mula sa labas. Ano ang mangyayari kung ang espada ng emperador ay pinakawalan? Ngunit ang mga henyo ay may pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung ano talaga ang gusto ni Jian Wubei sa kanila. Kung ang espada ay patuloy na gumagalaw at nais na lumipad, maaari lamang nilang aisil ito. Ang plano ba niyang mag-imbita ng mga tao na lumaban? Ang bawat isa ay may iba't ibang iniisip, ngunit sa kabuuan, inimbitahan sila ni Jian Wubei at marahil ay magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanilang paglilinang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1120, ang libingan. Si Janj ay nasa Sword City, kaya nang dumating si Lin Fang at ang iba pa, hindi pa nila nakita ang Janj, isang malaking espada lang ang kanilang nakita. Naipit ito sa lupa at mukhang napakalakas. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Ang espadang iyon ay katulad ng isang dambuhalang espada na nasa kanyang alaala. Nakuha ba niya ang mga alaalang iyon mula kay Emperor Wu Tianjian? O isa pang posibilidad, may nakakita ba sa mga alaala at lumikha ng espadang iyon? Nagpatuloy si Jian Wubei sa paglalakad at hinawakan ang espada. May ilang mga titik na nakasulat sa espadang iyon. Itinaas ito ni Jian Wubei at agad na bumangon ng isang nakakatakot na enerhiya na nagtutulak sa lahat pabalik. Ding! Naglabas ng tunog ang espadang iyon at lumitaw ang isang liwanag. Pakiusap, lahat, sabi ni Jian Wubei. Naglakad ang lahat patungo sa espada. Ang taybak na iyon ay sarili nitong maliit na mundo. Isip ni Lin Fang, ang mismong espadang iyon ay ang Janj. Ang mga ilaw na nakita niya sa Huangxi ay magkatulad, sila rin ay humantong sa isang maliit na mundo. Sa Shengang, ito ay ambon, sa kaso ng Janj, ito ay isang espada. Naramdaman din ni Lin Fang ang hindi kapani-paniwalang lakas sa loob ng espadang iyon. Ang Janj ay isang banal na lugar para sa mga nagsasaka ng espada. Lahat ng bagay sa Janj ay may hugis ng espada. Bawat bagay ay may hugis ng espada, palasyo, pavilion, bundok, lahat. Ang mga enerhiya, puwersa, chi at iba pa ay may kaugnayan din sa espada. Nanginginig si Lin Fang. Ang kanyang espada na si Chi ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang katawan. Matagal na siyang walang ganoong pakiramdam. Sa sandaling iyon, ang bawat isa ay may iba't ibang sensasyon.
Si Emperor Wu Tianjian ay ang pinakamahusay na cultivator ng espada sa mundo 5,000 taon na ang nakalilipas. Hindi nakakagulat. Walang sino man ang makahihigit sa kanya sa mga tuntunin ng pagtatanim ng espada. Naisip ni Gu Xiao na bamantong hininga. For once, hindi siya magalang, nag-iisip lang siya ng malakas. Ang pagsasanay sa pagtatanim ng espada sa loob ng 1 taon sa Janj ay kapareho ng pagsasanay sa pagtatanim ng espada sa loob ng 3 taon sa labas ng mundo. Ang isang cultivator ng espada ay malamang na mas naiintindihan ang mga espada sa loob dito. Kung ano ang magagawa nila dito sa loob ng 10 taon, kakailanganin nila ng 100 sa labas ng mundo. Sabi ni Zhu Biao na bamantong hininga. Ang kanyang mundo, ang celestial na lupain ng mga alchemist, ay isang paraiso para sa mga alchemist. Ang Janj ay isang paraiso para sa mga esprimador. Nakakatawa ko, nagsasanay ako ng sword cultivation sa loob ng 100 taon at hindi pa rin ako kabilang sa isang grupo. Sabi ni Jian Wubei na humihingal. Umiling si Zhu Biao at sinabing, magkaiba ang pagtatanim ng espada at iba pang uri ng paglilinang. Mga espada lang ang iniisip ng mga esprimador. Hindi naman siguro pasabog ang mga atake nila, pero matalas at matulin ang bawat atake nila. Ang malalakas na cultivator ng espada ay nakakatakot na pag-iral. Hindi yun mapabulaanan ni Jian Wubei at ngumiti siya sa napaka-caringgle na paraan. Dinala niya ang lahat sa isang lugar. Maraming tao sa Janj. Parehong matatanda at mga kabataan. Sa anumang kaso, lahat sila ay nagtataglay ng nakakatakot na espada na chi. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa isang palasyo sa di-kalayuan. Ito ang unang bagay na walang hugis ng espada. Parang libingan. Nagtaas ng ulo ang mga tao at nakatingin sa malayo. Mayroong dalawang napakalaking salita. Jian's Grave. Ang Jian Grave ay kung saan inilibing si Emperor Wu Tianjian. May mga tao sa paligid ng libingan. Ang mga tao ay namangha dahil ang mga taong iyon ay mukhang mas malakas kaysa sa kanila. Nandyan si Long Teng. May nakilala ang mga tao ng Tianlong Divine Castle, isang binata na mukhang dragon. Hindi siya mukhang pambihira gaya ng iniisip ng karamihan, ngunit nang tumingin sila sa malapit, napagtanto nilang mukha siyang kalmado at dominanteng dragon. Si Long Teng ay may celestial dragon body at nakalusot sa 8 layer ng Tianqi. Ang 8 layer ng Tianqi, ang katawan ng dragon, kailangan niyang talunin ang mga ordinaryong zone cultivator. Naisip ng karamihan. Napakabilis, ang mga tao ay tumingin sa iba sa paligid ng libingan. Hindi rin sila kapanipaniwala. Ang isa sa kanila ay may damit na phoenix, ito ay isang magandang babae na may buhok na tila nasusunog. Hindi siya nagsuot ng belo para makita ng mga tao ang kanyang mukha. Siya ay may itim na mga mata na mukhang malademonyo. Siya ay may mapupungay na labi at magandang puting balat. Kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa kanya. Tumingon siya at tumingin sa mga taong nakatingin sa kanya. Maraming tao ang hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagtataka kung sinong babae ang mas gusto nila, si Zhu Biao o siya. Kung sila ay sapat na malakas, maaari silang magkaroon ng 2 batang babae na tulad nito. Isang pangunahing asawa at isang pangunahing babae. Chifeng Mountain, ang babaeng may katawan na phoenix. Sa tabi niya ay may nakaplated na sombrerong kawayan at may belo. Hindi makita ng mga tao ang kanyang mukha, ngunit isa siya sa mga watchers. Ang watchers ay hindi madalas magpakita ng kanilang mga sarili, sila ay nagpapakita lamang kapag ang mga taong kanilang pinoprotektahan ay may problema. Kadalasan, hindi alam ng mga taong protektado ng watchers na sila ay pinoprotektahan. Siguro ang mga watchers ay nasa tabi nila, marahil sila ay mga miyembro ng pamilya, marahil sila ay mga kaibigan o ang kanilang sariling mga kaaway, anumang bagay ay posible sa watchers sa Janj, walang nakakaalam kung alin iyon. Kung tutuusin, maraming watchers. Bukod sa 3 iyon ay may iba pang kalmadong nakatayo doon. Wala silang pinakawalan na chi at naisip ng mga tao na isa siyang ilusyon. Isa lang ang nakita ni Lin Fang sa kanila noon, ang babaeng phoenix. Ngayon, alam niya na siya ay Chifeng Mountain. Nakakagulat, pumunta siya sa Island of the Nine Dragons para kumuha ng bato, pero bakit? Bakit napaka-importante nito? Isip ni Lin Fang. Hindi niya nakita kung ano ang nasa loob ng batong iyon dahil hindi niya ito nabasag sa harap nila. Lahat, pumunta tayo sa libingan. Sabi ni Jian Wubei na nangunguna. Pagkatapos, bumukas ang libingan at isang sinaunang chi ang lumabas mula rito.